Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1661 hanggang Kabanata 1670. Kabanata 1661. Pagkaraan ng ilang araw, maraming nilalang at espiritu ang dumating upang guluhin ang kanlungan. Wala pa namang mga elite, bagaman. Gayunpaman, dahil naroon ang sinaunang salamin sa langit, hindi gaanong nawalan si Hansen. Ang lugar ay walang kapangyarihan ng bukal ng buwan, ngunit ang sinaunang salamin sa langit ay may maraming super elite sa loob nito. Kapag nagsimulang maubusan ng enerhiya ang salamin, maaaring linisin ni Hansen ang mga kaluluwa sa loob para sa sustansya. Bilang resulta, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa enerhiya ng salamin. Sa mga nilalang na napatay, ang ilan ay kinain at ang ilan ay nasipsip ng salamin. Hindi gaanong enerhiya, ngunit mas mabuti kaysa wala. Patuloy na nagsanay si Hansen gamit ang Dangshan Sutra. Kailangan niyang maging super ang kanyang payong na panangga, at kapag natapos na iyon, maaari siyang magtuon sa pag-level up upang maabot ang ikalimang santuwaryo. Ang ikaapat na santuwaryo ng Diyos ay hindi na makakatulong sa kanya ng labis, kaya ayaw ni Hansen na maantala ang kanyang pag-akyat ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Kailangan niyang pumunta sa ikalimang santuwaryo upang makuha ang kanyang Geno Armor. Ang kanyang posisyon hanggang sa panahong iyon ay hindi magiging perpekto dahil ang pakikipaglaban sa mga uri ng Diyos ay hindi magiging madali. May isang tao ang dumating sa kanlungan ng anino, kumakaway at sumisigaw kay Tupa na nakatayo sa tuktok ng isa sa mga tore. Hintayin mo, ako ay dumating ng mapayapa. Nakita ni Tupa ang tao sa ibaba, kaya pumunta siya upang sabihin kay Hansen. Lumabas si Hansen at nalaman niyang si Parusa ng Diyos pala. Matagal na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, ngunit ang lalaki ay hindi gaanong nagbago. Parusa ng Diyos, ano ang ginagawa mo sa kanlungan ng anino? Tumayo si Hansen sa tuktok ng tore at nagsalita sa lalaki sa ibaba niya. Hindi niya siya inanyayahan papasok. Matatalik tayong magkaibigan. Gaganapin mo ba ako ng ganito? Anyayahan mo ako papasok para makapag-inom tayo ng tsaa, nakangiting sabi ni Parusa ng Diyos. Masama ang timing ngayon, sa kasamaang palad. Hindi kita maanyayahan papasok. Sabihin mo kung ano ang sasabihin mo at pagkatapos ay umalis ka na. Kung hindi, ang mga nilalang sa labas ay maaaring maniwala na isa ka sa amin. At hindi maganda iyon para sa iyo, sabi ni Hansen. Narito ako upang pag-usapan ang posibilidad ng pakikipagtulungan, sabi ni Parusa ng Diyos. Pakikipagtulungan? Sa anong paraan? Nagulat na tumingin si Hansen. Paano kung maghanap tayo ng tahimik na lugar kung saan natin ito matatalakay? Tanong ni Parusa ng Diyos. Hiniling ni Hansen sa isang tao na anyayahan siya papasok. Gamit ang kapangyarihan na hawak ni Parusa ng Diyos, marahil madali para sa kanya na sirain ang depensa ng kanlungan ng anino, gayunpaman. Siya ay nagiging magalang sa pamamagitan ng hindi agad pagsira ng kanyang daan papasok. Kaya, ano ang ibig mong sabihin sa pakikipagtulungan? Umupo si Hansen at tinanong siya sa bulwagan. Ngumiti si Parusa ng Diyos at sinabi, narito ako upang pag-usapan ang tungkol sa hukbo ng dugo. Kung handa kang tulungan kami, handa kaming tulungan ka sa iyong problema. Ano ba ang gusto ninyo? Hindi naisip ni Hansen na tutulungan siya ni Parusa ng Diyos dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Narito siya para sa isang bagay. Gustong-gusto kong makipag-usap sa mga taong katulad mo. Tumingin sa kanya si Parusa ng Diyos at nagpatuloy sa pagsasabi, gusto namin ang Geno Armor ni Snake Witch. Kung makukuha namin ang armor na iyon, tutulungan ka ng hukbo ng dugo sa bagay na ito. Naguluhan si Hansen, at tinanong niya, Snake Witch. Sino iyon? Hindi ko pa siya naririnig. Kumunat ang noo ni Parusa ng Diyos. Kailangan mo bang gawin ito? Ipinadala ng organisasyon ng Diyos si Snake Witch upang magnakaw ng iyong anak, si Little Flower. Hindi ko alam kung patay na siya o buhay, ngunit huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ginawa iyon. Ngayon napagtanto ni Hansen kung sino si Snake Witch, at alam niyang siya ay isang elite na may Geno Armor. Ginawa iyon ni Bauer. Pinatay niya ang isang elite na may Geno Armor. Talaga bang ganoon siya kalakas? Nagulat si Hansen. Akala niya ipinatay lamang ni Bauer ang isang mataas na antas na kalahating Diyos.
Ang kanyang maliit na sanggol ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang orihinal na naisip, at ang organisasyon ng Diyos ay mas malakas kaysa sa kanyang naisip ngayon. Mayroon silang mga miyembro na may Geno Armor. Kung ibibigay mo sa amin ang Geno Armor, tutulungan ka ng hukbo ng dugo na ayusin ang problemang ito, sabi ni parusa ng Diyos. Tumingin sa kanya si Hansen ng may kasiyahan at tinanong, hindi ba itinuturing kang isang traidor sa hukbo ng dugo? Kailan ka nagsimulang kumatawan sa kanila? Ang hukbo ng dugo ay iba na ngayon. Ang leader ay may ilang mga anak, at okay lang ako doon sa kanila. Hinawakan ni parusa ng Diyos ang kanyang ilong. Anyway, huwag mong palitan ang paksa. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mong makipagtulungan sa bagay na ito. Gusto kong makipagtulungan sa inyo, ngunit wala ako sa Geno Armor. Nagkibit balikat si Hansen. Wala ka, paano? Akala ko ikaw ang pumatay sa kanya. Inilipat ni parusa ng Diyos ang kanyang mga mata sa buong Hansen. Hindi ako ganoon kalakas, ngumiti si Hansen. Tumingin sa kanya si parusa ng Diyos nang may paghamak at sinabi, tumigil ka sa pagkukunwari sa harap ko. Alam kong nakuha mo na ang armor mula kay Tina, at magagamit mo na ito. Bukod sa iyo, sino pa ang maaaring pumatay kay Snake Witch? Maniwala ka man o hindi, ngunit hindi ko siya pinatay. At wala ako sa kanyang armor. Inilahad ni Hansen ang kanyang mga kamay. Tumingin kay Hansen si parusa ng Diyos at sinabi, maaari ko lang isipin na hindi mo naiintindihan kung gaano kaseryoso ang mga bagay na ito. Ang mga taong gustong tanggalin ka ay hindi lamang ang mga elit sa santuwaryo. Parehong ang organisasyon ng Diyos at ang bagong komunidad ay gustong mawala ka. Kung wala ang aming tulong, kahit na mabuhay ka sa mangyayari sa susunod, ang kanlungan ng anino at ang lahat ng iyong mga tagasunod ay mamamatay. Talaga bang sa tingin mo ay mapipigilan ng salamin ang mga puwersa ng lahat ng ikaapat na santuwaryo ng Diyos? Talagang gusto kong makipagtulungan sa inyo, ngunit muli, wala ako sa armor. Kung mayroon ako, ibibigay ko ito sa inyo ngayon. Mukhang taos puso si Hansen. Hindi nagsisinungaling si Hansen, bagaman. Hindi niya nakita si Snake Witch, at sinabi ni Bauer na pinatay niya ang isang taong gustong patayin siya. Sinabi niyang sinira niya ang babae. Parang hindi naiwan ang Geno Armor. Dapat mo pa ring isipin ito. Nagpa siya ang organisasyon ng Diyos na patayin ka. Hindi mahalaga kahit na may kaugnayan ka kay Hanjinji, bukod sa hukbo ng dugo, walang makakatulong sa iyo. Hindi naniwala si parusa ng Diyos kay Hansen. Tinanong ni Hansen, ano ba ang sama ng loob ng organisasyon ng Diyos sa akin, gayon paman? Bakit nila ako gustong mawala? At bakit nila gusto ang aking anak? Gusto lang ba nilang gamitin siya para takutin ako? Maaaring ikaw ang tagapagmana ni Hanjinji. At iyon ay isang kasalanan. Kung kaya nilang kilalanin ka at gamitin ka para makuha si Hanjinji, matagal ka nang pinatay. Bangantong hininga si parusa ng Diyos. Gusto nila si Little Flower dahil espesyal siya. Maaaring mapatunayan niya na ikaw ang tagapagmana ni Hanjinji, kahit na hindi ka mukhang ganoon. Magagamit nila siya para sa kumpirmasyon. Espesyal. Ano ang espesyal sa kanya? Nagulat si Hansen. Nalaman ba nila na si Little Flower ay mas malakas na kaysa sa karamihan ng mga tao? Kabanata 1662. Pagkaraan ng 10 taon, hindi pa rin siya lumaki. Hindi ba kakaiba iyon? Sabi ni parusa ng Diyos. Bumantong hininga si Hansen, at alam niyang ito ay isang bagay na hindi niya maitago. Gayunpaman, handa siya sa ganitong mga tanong. Sa pagsasabi nito, ano ang sama ng loob sa pagitan ni Hanjinji at ng organisasyon ng Diyos? Bakit nila gustong patayin si Hanjinji at ang kanyang mga tagapagmana? Hindi pinag-usapan ni Hansen si Bauer at inilipat lamang ang paksa. Iginagalang namin ang bagay na ito sa loob ng ilang panahon, ngunit wala kaming mga sagot. Maaari lamang naming isipin na magnanakaw si Hanjinji ng isang bagay mula sa kanila, ngunit hindi sila aktibong pumapatay ng iba. Gusto lang nilang maibalik ang bagay na ito. Kung gusto nilang pumatay ng walang awa, matagal ka nang pinatay. Nakakapanlumo ang kaisipang iyon. Tinanong ni Hansen, ano ang ninakaw ni Hanjinji? Hindi ko alam. Dapat ay isang uri ng jin o isang bagay. Kung hindi, hindi nila papansinin ikaw at si Little Flower. Gusto nilang siyasatin ang katawan ni Little Flower sa sandaling makuha nila siya. Pagkatapos ay nagpos sandali si parusa ng Diyos. Paano kung makipagtulungan tayo? Makikinabang ka. Isang Geno Armor lang, tama. Mayroon ka ng ekstrang. Nagbigay ng mapait na ngiti si Hansen at sinabi, kapatid, kung mayroon ako, ibibigay ko ito sa iyo. Ngunit wala talaga ako. Talagang hindi ko pinatay si Snake Witch. Hindi ko pa siya nakikita.
Tinitigan ni parusa ng Diyos si Hansen ng ilang sandali at tila hindi siya nagsisinungaling. Kumunat ang noo ni parusa ng Diyos. Well, kung hindi ikaw, sino pa ang maaaring pumatay kay Snake Witch? Hindi ko alam. Marami ang makakagawa niyan sa alyansa, tama ba? Sabi ni Hansen. Sabi ni parusa ng Diyos, hindi gaanong marami. Bukod sa ilang miyembro sa hukbo ng dugo, ang mga taong may Geno Armor ang makakagawa niyan. Hindi gaanong marami ang mga Geno Armor sa alyansa, at karamihan ay kontrolado ng organisasyon ng Diyos. Bukod sa iyo, hindi ko alam kung sino pa ang maaaring gumawa nito. At sigurado ang organisasyon ng Diyos na ikaw iyon. Kung tama ako, ang mga nilalang sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos ay pumupunta sa alyansa kapag sila ay Nagel level up, sabi ni Hansen kay parusa ng Diyos. Hindi itinago ni parusa ng Diyos ito. Tumanggaw siya at sinabi, tama ka. Ang ika-4 na santuwaryo ng Diyos ang katapusan. Kapag natapos ka na dito, babalik ka sa alyansa. Ngunit huwag mong isipin na ang pagpunta sa alyansa ay nangangailangan ng Geno Armor. Mali iyon. Ang mga nilalang na lumilipat mula sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos patungo sa alyansa ay magkakaroon ng pagbaba sa kanilang fitness. Ito ay dahil ang pag-evolve ng katawan ay nangangailangan ng enerhiya. Gayunpaman, lilinisin nito ang iyong mga gene. Ang iyong katawan ay magiging mas malakas, ngunit ang iyong fitness ay magiging mas mababa. Pagkatapos ay magsasanay ka, at kalaunan ay mag-level up ka at makukuha mo ang iyong Geno Armor. Ilang miyembro ng hukbo ng dugo ang may Geno Armor. Hindi nagulat si Hansen sa kanyang narinig. Alam na niya ang mga bagay na ito. Wala. Ang hukbo ng dugo ay naiiba sa mga normal na nilalang. Alam mo na mayroon tayong kapangyarihan ng asol na dugo. Kapag bumalik tayo sa alyansa, hindi natin muling itinatayo ang ating mga katawan. Kaya, hindi tayo bumubuo ng Geno Armor. Ngumiti ng mapait si parusa ng Diyos. Nagulat si Hansen sa paghahayag na ito. Hindi niya inaasahan na ang mga miyembro ng hukbo ng dugo ay ganoon ka-espesyal. Akala ni Hansen na ang kapangyarihan ng asol na dugo ay espesyal, oo, ngunit ang bisa nito ay nakalaan para sa mga santuwaryo. Ipapakita ko sa iyo ang isang lihim, habang narito pa ako. Kumunat ang mga mata ni parusa ng Diyos at sinabi, ang mga nilalang na sumisibol mula sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos, bukod sa hukbo ng dugo at mga bihirang nilalang, ay nahuli ng organisasyon ng Diyos. Hindi yun isang lihim. Alam ko na iyon. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga labi. Kung gayon, hindi mo alam na ang mga nilalang ng organisasyon ng Diyos, kapag bumuo sila ng Geno Armor, ay nawawala at hindi na muling lumilitaw. Kumunat ang mga mata ni parusa ng Diyos. Talaga, nagulat si Hansen at nagbago ang kanyang mukha. Ang mga salitang iyon ay nagparamdam sa kanya ng maraming bagay. Sinabi ng leader ng bagong komunidad kay Han Yufei na kung makakabuo siya ng Geno Armor, malalaman niya ang katotohanan. Sinabi ni Stay Up Late kay Hansen na ang alyansa ay bahagi ng mga santuwaryo. Ang mga santuwaryo ay isang bagay na mas katulad ng isang kindergarten. Pinoprotektahan nila ang iba't ibang lahi. At pagkatapos ng mga bagay na nakita ni Hansen kasama ang espiritu ng tagapangalaga, mas marami na siyang naunawaan. Ang pagtitipon ng Geno Armor ay maaaring magpalabas sa iyo mula sa alyansa. Ibig sabihin, kapag nakuha ni tatay ang kanyang Geno Armor, haharap siya sa isang krisis. Nagulat si Hansen. Ngunit hindi naman tama iyon. Kung ganoon ang mga bagay, bakit kaya marami ang mga elite na may Geno Armor sa organisasyon ng Diyos? Hintayin mo, hindi. Ang mga nilalang sa organisasyon ng Diyos ay hindi ang tunay na mga elite na may Geno Armor. Sila ay mga nilalang lamang na umabot sa ika-5 santuwaryo, hindi pa nila nabubuo ang kanilang sariling mga armor. Ang Geno Armor na kanilang pag-aari ay nagmumula sa mga lugar tulad ng bulwagan ng espiritu ng bayani, na iwan mula sa mga elite na may Geno Armor. Ngayon ay naunawaan na ni Hansen ang lahat. Pagkatapos maunawaan ni Hansen ito, halos tumalon siya mula sa kanyang upuan dahil sa kanyang mabilis na tibok ng puso. Sa kasong iyon, akala ni Han Yufei na nakakahanap siya ng mga sagot, ngunit namamatay pala siya. Ngayon alam na ni Hansen kung bakit malakas ang organisasyon ng Diyos. Hindi pa rin nila makontrol ang alyansa. Gusto nila, ngunit hindi nila kaya. O wala lang silang pagkakataon. Sa sandaling makuha ng kanilang mga miyembro ang Geno Armor, mawawala sila sa alyansa. At magiging walang silbi iyon. Ang mga nilalang na walang Geno Armor ay malakas, ngunit hindi sila sapat na malakas para maging hindi matatalo. Kahit na gumamit sila ng isang hanay ng armor na hindi sa kanila, hindi nila magagamit ang buong lakas nito. At least ang mga miyembro ng hukbo ng dugo ay makakalaban sa kanila.
Nais ni Hansen na mahanap si Han Yufei at sabihin sa kanya ang katotohanan. Sabihin sa kanya na huwag bumuo ng armor. Kung hindi, ang kanilang pamilya ay hindi na magkakaroon ng pagsasama-sama. Batay sa nakita ni Hansen sa bulwagan ng espiritu ng bayani, maraming elit ang nawala sa labas. Ang pagkakataong makabalik si Han Yufei ay napakababa. Ngunit hindi alam ni Hansen kung paano makipag-ugnayan sa kanyang ama. Hindi niya alam kung paano makipag-ugnayan kay Bulag. Kabanata 1663. Dahil hindi maibigay ni Hansen ang Geno Armor, hindi siya nakagawa ng kasunduan kay parusa ng Diyos. Ngunit hindi naman inaasahan ni Hansen na may tutulong sa kanya sa una. Maaaring nasa panganib siya sa alyansa, ngunit hindi niya naisip na magagawa siyang sakta ng organisasyon ng Diyos sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos. Pagkatapos niyang palayasin si parusa ng Diyos, bumalik si Hansen sa alyansa. Pagkatapos, pinayagan niyang sundan siya ni Zero pabalik sa santuwaryo. Nang pumasok si Zero sa santuwaryo, lumitaw siya sa tabi niya. Sinabi ni Hansen sa kanya na bantayan ang kanlungan habang wala siya, at kung may anumang masamang mangyari, makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Paano ko tatawagan si tatay at sasabihin sa kanya na huwag bumuo ng Geno Armor? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi siya nakahanap ng solusyon. Upang maiwasan na makita siya ng organisasyon ng Diyos, hindi nag-iwan si Han Yufei ng paraan para makipag-ugnayan si Hansen sa kanya. Mukhang kailangan kong pumunta sa Planet Terek. Naghanda si Hansen na ilipad ang kanyang Unicorn Beetle patungo sa Planet Terek. Ito ang punong tanggapan ng bagong komunidad. Bago umalis si Hansen, lumapit si Zero mula sa kanlungan at nagsabi kay Hansen na may nangyari. Sinabi ni Han Yufei na aabutin siya ng 2 taon para bumuo ng Geno Armor, kaya hindi pa siya tapos. Nagpa siya si Hansen na tumakbo pabalik sa santuwaryo. Ang sinaunang salamin sa langit ay nasa kanlungan ni Hansen. Ang mga nilalang doon ay hindi maaaring masaktan, ngunit ilang nilalang ang napatay hindi kalayuan sa kanlungan. Boss, nandito ka. Namatay si Black Steel Wolf nang hindi malamang dahilan, at walang sugat. May ilang mga tao si Murang Tupa na nagbabantay sa katawan, at tumakbo siya kay Hansen nang makita siya. Ang mga nilalang sa kanlungan ng anino ay napakamapagmataas at walang takot dahil sa presensya ng Mikpo. Ngayon na tila hindi na gumagana ang salamin, at isang nilalang ang biglang namatay, nagsimula ng maghari ang takot. Kahit si Tupa ay natakot. Hindi nagsalita si Hansen. Naglakad siya patungo sa ilang bangkay at tinanong si Gu Qingcheng na nagbabantay sa kanila, Ate Gu, paano sila namatay? Tumayo si Gu Qingcheng at umiling. Wala akong nakitang sugat sa kanila. Kahit na may mga sugat dahil nandoon ang salamin, hindi dapat sila namatay. Kumunat ang noo ni Hansen. Wala ring sagot si Gu Qingcheng. Kung hindi sila pinrotektahan ng salamin, kung gayon ang paraan ng kanilang pagkamatay ay dapat nakakaiba. Lumuhad si Hansen at sinuri ang mga bangkay. Kahit na ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura, hindi niya makita ang anumang bagay. Hindi nagatubili si Hansen habang hinuhugot niya si Taya. Pinutol niya ang katawan ni Black Steel Wolf para makita sa loob at tingnan kung may nakaligtaan ang iba. Wala ring nakita sa ganitong paraan. Walang anumang kakaiba, at tila namatay sila dahil sa natural na mga dahilan. Ilibing mo sila, utos ni Hansen kay Murang Tupa habang tumatayo siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi, ibalik mo ang lahat sa kanlungan. Walang lumalabas sa kanlungan ng walang pahintulot ko. Umalis sina Murang Tupa at Green Cow para gawin ang kanilang trabaho, habang sina Gu Qingcheng at Hansen ay bumalik sa kanlungan. May nakita ka ba? Tanong ni Gu Qingcheng. Wala. Umiling si Hansen. Hindi niya matukoy kung paano pinatay ng kaaway si Black Steel Wolf. Ang tanging nayanling na alam niya ng tiyak ay ang kapangyarihan ay maaaring sumalungat sa salamin. Alam din ni Hansen na kung kaya nang may kilos ng kaaway ang salamin, hindi sila titigil sa pagpatay anumang oras. Kaya, siniguro ni Hansen na bumalik ang lahat sa kanlungan upang makita kung kaya niyang ilabas ang kaaway sa ganitong paraan. Kung malalaman niya kung anong kapangyarihan ang ginagamit nila, malalaman ni Hansen kung ano ang pinakamahusay na gagana laban dito. Bumalik sa kanlungan, umupo si Hansen sa bulwagan ng espiritu gamit ang kanyang Dangshan Sutra. Nakikita niya ang paggalaw ng bawat nilalang sa bawat sulok ng paligid ng malinaw. Walang paggalaw ang makakataka sa atensyon ni Hansen ngayon. Kaya naghintay siya para muling sumalakay ang kaaway. Ama! Habang umiinom ng tsaa si Hansen sa bulwagan, lumapit ang Diyosa ng kamatayan. Menger, sumama ka sa akin para uminom ng tsaa. Tinawag siya ni Hansen at pinaupo. Pagkatapos, nagsalin siya ng tsaa para sa kanya.
Dahil nakasama niya siya ng ilang panahon, napansin ni Hansen kung gaano siya katapat ng tawagin niya siyang ama. Ang kanyang isipan ay nakakagulat na walang muwang at hindi siya masama. Tinanggap siya ni Hansen bilang anak na babae at binigyan siya ng pangalang Hanmenger bilang kapalit. Hindi gaanong mahusay si Hansen sa pagbibigay ng pangalan, kaya ito ay isang bagay na simple lamang. Ang Diyosa ng kamatayan ay ang kanyang anak na babae ngayon, at dahil ang lahat ay parang panaginip kamakailan, ginamit niya ang pangalang iyon. Umupo si Diyosa ng kamatayan malapit kay Hansen at ininom ang kanyang tsaa ng isang lagok. Para siyang robot, at tila hindi niya gustong inumin ang tsaa. Hindi ganoon ang pag-inom ng tsaa. Kailangan mong mag-slow down. Ngumiti si Hansen at nagsalin ng mas maraming tsaa para sa kanya. Pagkatapos, ipinakita niya ito. Tumingin si Hanmenger kay Hansen, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mukha. Sinubukan niyang gayahin ang kanyang paraan ng pag-inom ng tsaa, ngunit mukhang robot pa rin siya sa kanyang pagtatangka. May espesyal na kahulugan ba sa paraan ng iyong pag-inom? Pagkatapos niyang uminom, ang kanyang mga itim na mata ay nagpakita ng nakikitang pagkalito. Para sa kanya, ang pag-inom ng tsaa ng ganoon ay mas mabagal lamang. Ang mga lagok ay mas maliit, at iyon lang ang pagkakaiba. Ngumiti si Hansen at hinaplos ang kanyang buhok na parang talon. Sinabi niya sa kanya, bata ka pa, kaya hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ngayon. Maiintindihan mo ito kapag lumaki ka na. Tumango si Hanmenger. Sinubukan pa rin niyang uminom gaya ng ginagawa ni Hansen, ngunit ang pagkalito ay hindi kailanman nawala sa kanyang mukha. Tumingin si Hanmenger kay Hansen at ginaya ang marami sa kanyang tumpak na paggalaw. Nagdala si Hansen ng ilang dim sum para sa kanya. Mukhang malakas siya sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos, at hanggang ngayon, walang nakatalo sa kanya. At iyon ay habang siya ay isang bata na ipinanganak lamang. Lumabas si Bauer mula sa wala at umupo sa dibdib ni Hansen. Sinabi niya, tatay, gusto ng dim sum si Bauer. Binigyan ni Hansen ng dim sum si Bauer, at ang tatlo sa kanila ay masayang kumain. Ang mga araw na tulad nito ay maganda, at mas magiging perpekto lamang kung naroon sina Jianran at Little Flower. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang mukha ni Hansen. Tumayo siya at nag-teleport sa tore. Nakita niya ang isang gwardya, si Bone Witch, na may gintong Geno Core, na nakahiga at patay sa lupa. Ngunit walang nakikitang sugat. Kabanata 1664. Malungkot ang mukha ni Hansen. Pinapanood niya ang buong kanlungan, at namatay si Bone Witch habang pinapanood niya. Dagdag pa, hindi niya alam kung paano. Kahit na umiinom siya ng tsaa kasama sina Hanmenger at Bauer, ang Dangshan Aura ay buong oras na nakabukas. Sinusuri nito ang lahat. Nakita ni Hansen si Bone Witch ng malinaw. Nanunood siya mula sa tuktok ng tore, at habang nagpapatrolya siya, bigla na lang siyang namatay. Walang mga babalang senyales. At hindi nakita ni Hansen ang anumang panlabas na kapangyarihan na dumating upang patayin si Bone Witch. Parang bigla na lang siyang namatay dahil sa katandaan. Dumating si Gu Qingcheng sa tore, at hindi rin siya masaya. Pinapanood din niya ang kanlungan. Wala siyang ideya kung paano namatay si Bone Witch, at nagalit pa siya kaysa kay Hansen. Tumakbo sina Reina at Lin Feng, ngunit hindi sila nagsalita nang makita nila ang katawan. Lumampas ito sa inaasahan ng lahat, at walang sino man ang nakakaalam kung paano namatay si Bone Witch. Nandoon ang sinaunang salamin sa langit, at kung nasaktan si Bone Witch ng anumang bagay, dapat siyang muling lumitaw sa salamin. Ngunit naroon siya, hindi maikikaila na patay na. Ngayon ay natatakot na ang lahat sa kanlungan. Akala nila na dahil sa salamin sa kanilang kanlungan, wala silang dahilan upang matakot sa kamatayan. Ngunit ngayon na nawala ang bisa ng salamin, nagsimula ng gumapang ang kanilang mga nerbiyos. Dahil tila wala na silang proteksyon ng salamin, maraming nilalang ang natatakot ng isipin ang mga elite na parating para sa kanila. Akala nila na bilang na ang kanilang mga araw. Inilibing nila ang katawan ni Bone Witch, at pagkatapos ay tumawag si Hansen para sa isang pagtitipon kung saan kailangang dumalo ang bawat pangunahing tauhan ng kanlungan. Reina, ikaw at si Lin Feng ay dapat bumalik sa alyansa. Tatawagan kita kapag nalutas na ang mga bagay, sabi ni Hansen sa mga tao. Umiling si Reina, at galit na nagsalita si Wang Yuhang, Ibon, sino sa tingin mo kami? Sa tingin mo ba kami ay mga taong sumisipsip sa iba at tumitaka sa unang paglitaw ng panganib? Tinapik ni Lin Feng ang balikat ni Wang Yuhang, at dagdag pa, kumalma ka, tiyo. Alam mong hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos noon, diretsong nagsalita si Lin Feng kay Hansen. Malala ang sitwasyong ito. Hindi natin alam kung paano nila nakuha si Bone Witch, ngunit may ilang mga hula na magagawa natin.
Ano ang dapat hulaan? Hindi naintindihan ni Tang Zenlio. Ngumiti si Lin Feng at sinabi, parang malala ang sitwasyon, ngunit kung ikaw ay isang kaaway na maaaring pumatay ng mga tao ng random at ayon sa gusto mo. Pupunta ka ba sa isang simpleng gwardya? Nangangahulugan ito na may limitasyon ang kapangyarihan ng kaaway. Ang kalaban na ito ay hindi makakapatay ng sino man na gusto niya. Marahil gusto niyang maglaro ng tagwon. Marahil gusto lang niyang takutin tayo hanggang sa mamatay. Sabi ni Tang Zenlio. Hindi. Mula kay Black Steel Wolf hanggang kay Bone Witch, ang totoo ay, ang mga nilalang na namatay ay hindi gaanong mahalaga. Kung ako ang kaaway, hahabulin ko ang isang tao tulad ni Murang Tupa o Green Cow, sabi ni Jing Jiwo. Bakit kami? Bakit hindi ka muna patayin? Galit na sumagot sina Murang Tupa at Green Cow kay Jing Jiwo. Iyon ay dahil ikaw ang kanan at kaliwang kamay ni Hansen. Kayo ay mahalaga. Kung gusto nilang mamatay si Hansen dahil sa takot, papatayin muna nila kayo, sabi ni Jing Jiwo. Nang marinig ito ni Murang Tupa at Green Cow, tinapik nila ang kanilang mga dibdib. Tama, hindi nila pinapatay ang mga mahahalagang tao tulad natin. Ibig sabihin, limitado ang kapangyarihan ng kaaway. Ngumiti ang ilang tao sa paligid ng mesa. Kahit na sina Murang Tupa at Green Cow ay napakahalagang miyembro ng kanlungan, marahil sila ang pinakamadaling patayin. Iyon ang sinasabi ni Jing Jiwo. Kung hindi pa sila patay, nangangahulugan ito na may limitasyon ng kaaway at hindi niya mapatay ang sino man na gusto niya. Kailangan nating malaman kung paano pinapatay ng kaaway na ito ang ating mga tao. Kailangan din nating malaman kung ano ang limitasyon nito. Nag-isip si Lin Feng ng isang minuto, at pagkatapos ay sinabi, wala tayong mga pahiwatig na susundan ngayon, kaya kailangan nating maghintay at bantayan ang isang bagay. Paano kung may mamatay ulit at wala pa rin tayong matutunan? Medyo nag-aalala si Murang Tupa. Kung maraming tao ang mamamatay, maaaring hindi natin makita kung paano sila pinapatay, ngunit mas maraming impormasyon ang maaaring humantong sa mas mahusay na mga hula, sabi ni Lin Feng. Anong uri ng paraan iyon? Sigaw ni Murang Tupa. Mayroon ka bang mas magagandang ideya? Tumingin si Jing Jiwo kay Murang Tupa. Tumigil sa pagsasalita ang Tupa. Kahit sina Hansen at Gu Qingcheng ay hindi nakahanap ng paraan kung paano namatay si Bone Witch. Ayaw pumunta sa alyansa ni Lin Feng at ng iba pa. Kinausap sila ni Hansen tungkol sa pagbabago ng mga patrolya ng bahagya. Isang gabi, nang walang pagpatay, sinama ni Hansen si Bauer sa pagpapatrolya. Nang makita niya sina Murang Tupa at Green Cow, halos tumalon siya sa kanyang balat. Sina Murang Tupa at Green Cow ay natatakpan ng dilaw na papel. Ang mga piraso ng papel ay mga anting-anting na may mga nakasulat na salita. Ang mga anting-anting ay nakatanim sa kanilang mga ulo, puwet, at bawat puwang ng kanilang katawan. Si Green Cow ay mayroon pang ang isa na mukhang palda. Ito ay napakahalata. Saan mo nakuha ang mga ito? Nagulat na tanong ni Hansen. Boss, hiniling namin kay Wang Yuhang na bilhin ang mga ito para sa amin. Tila medyo mahal. Sinabi niya na binasbasan sila ng isang Diyos. Mapapanatili nila tayong ligtas at maiiwasan ang masamang espiritu na makalapit sa atin. Mayroon din tayong mga anting-anting na pangswerte. Kung isusuot mo ang mga ito, tataas ang iyong kapalaran. Kahit na makarating tayo sa isang labanan, sigurado akong tayo ang huling mahuhulog. Binili ko ito para sa iyo, boss. Dapat mo itong isuot. Sina Murang Tupa at Green Cow ay nagsalita na may mga mistikong tono sa kanilang mga boses. Sumulong si Murang Tupa para ibigay ang anting-anting kay Hansen. Ngunit hindi alam ni Hansen kung ano ang sasabihin. Malinaw na niloko ni Wang Yuhang sina Murang Tupa at Green Cow ng maraming pera. Salamat ng marami. Kinuha ni Hansen ang bag na kanilang inaalok. Ikaw ang boss namin. Ayaw naming mangyari sa iyo ang masama, sabi ni Murang Tupa. Mabuhay tayo hanggang sa huli, sabi ni Green Cow. Mabuhay tayong lahat, sabi ni Hansen, at inilagay ang anting-anting sa isang bag. Pagkatapos, sinabi ni Murang Tupa, boss, kailangan mong ibitin ito sa iyong dibdib. Hayaan mo akong gawin ito para sa iyo. At nakuha ko rin ang anting-anting na ito para kay Bauer. Habang nagsasalita si Murang Tupa, lalong sumimangot si Hansen. Tumingin siya sa kabila ng mga pader ng kanlungan at nakarinig ng isang kampana. Kabanata 1665. Sa malayo, nakita ni Hansen ang isang purong puting asno na naglalakad patungo sa kanlungan ng anino. Ang asno ay kasing laki ng anumang karaniwang asno, ngunit walang isang patak ng dumi ang nakakahawak sa purong puting balahibo nito. Isang tansong kampana ang nakasabit sa leeg nito, at tuwing gagalaw ang nilalang, malumanay itong tumutunog.
Sa likod ng asno, nakasakay ang isang taong mukhang tao. Mahirap matukoy ang kanyang lahi mula sa layo na iyon, ngunit tila nakasuot siya ng berdeng damit. Nakaupo ang lalaki na nakakross ang mga binti. Ang isang kamay niya ay nasa harap ng kanyang dibdib, habang ang isa ay nakahawak sa isang kwintas. Madalas niyang hinahaplos ito. Kung titingnan mo ng mabuti ang mga bilog ng kwintas, makikita mo na hindi sila ang hitsura nila sa una. Ang mga ito ay napakaliit na bungo. Kakaiba ang liit. Ngunit ang mga bungo ay bilugan at pinakintab na parang makinis na bato. Malamang na resulta ng matagal na taon ng paghaplos. Parang pininturahan sila. Ngunit sa mata ng bawat kalansay, makikita mo pa rin ang isang kakaibang pulang ilaw. Ang pagtingin sa ilaw sa kanilang mga lukab ng mata ay magpaparamdam ng nerbyo sa anumang tagamasid. Parang handa ng sipsipin ka papasok ang lukab ng mata. Habang hinahaplos ng lalaki ang mga bungo, may binubulong siya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Mukhang kalmado siya, na parang nag-sunbathing lang. Papalapit na ang asno sa kanlungan ng anino. Ang malalaking mata ng nilalang ay nakatuon kay Hansen, na nakatayo sa tuktok ng tore. Ang asno ay mukhang isang mapagmataas na hayop, at tiningnan si Hansen mula sa sulok ng kanyang mga mata. Parang sinasabi ng nilalang na, bukod sa lalaki sa kanyang likod, siya ang pinakadakila doon. Tang na, may naglalakad papunta sa gate. Dadalhin ko ang mga tao para patayin sila, sigaw ni Murang Tupa, nakatingin sa lalaki at sa asno. Hindi kita pipigilan kung gusto mong mamatay. Ngunit huwag mong isama ang iba sa iyo, malamig na sabi ni Gu Qingcheng. Hindi niya tiningnan ang tupa nang magsalita siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaki sa ibabaw ng asno. Biglang nagulat si Murang Tupa, at napagtanto niyang ang lalaki sa ibaba ay maaaring isang taong hindi niya dapat labagin. Tumingin si Hansen sa lalaki na nasa puting asno, at masasabi niyang ito ang lalaking nabanggit ni Gu Qingcheng dati. Siya si Ancient Devil. Kahit na hindi pa nakikita ni Hansen si Ancient Devil mismo, nag-iwan ang emperador ng isang replika ng kanyang sarili sa kanyang dating kanlungan sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Ang anino ay eksaktong kahawig ni Ancient Devil. Ang tanging pagkakaiba ay ang pakiramdam sa kanya. Ang anino ay mukhang banal, ngunit si Ancient Devil mismo ay mukhang isang ordinaryong tao. Bukod sa kwintas na bungo na hawak niya, mukhang isang karaniwang relihiyoso siya. Kung hindi alam ni Hansen na ang nilalang sa ikatlong santuwaryo ng Diyos ay anino lamang ni Ancient Devil, paniniwalaan ng lahat na siya ang tunay na Ancient Devil. Nakita niyang 200 metro na lang ang layo ng asno mula sa gate, ang mga mata ni Gu Qingcheng ay naging yellow habang hinuhugot niya ang kanyang espada. Naglabas siya ng isang liwanag ng espada na mukhang sapat na malakas upang putulin ang buong lupa. Kumilos ang asno na parang hindi nakita ang paparating na pag-atake. Pinanatili nito ang parehong bilis habang tumatakbo patungo sa gate. Nang malapit nang maabot ng liwanag ng espada ang ulo ni Ancient Devil, itinaas niya ang kamay na nasa kanyang dibdib. Gamit lamang ang kanyang hinlalaki, naglakas loob siyang lumabas at hinawakan ang liwanag ng espada ni Gu Qingcheng. Nang magdikit ang balat ng hinlalaki sa liwanag ng espada, nagsanib ito sa kanyang 4 na daliri na parang tubig. Sa sandaling iyon, nasipsip ang liwanag ng espada. Pagkatapos ay binuksan ni Ancient Devil ang kanyang kamay na nagpapakita ng natitirang labi. Binuksan ni Ancient Devil ang kanyang mga mata at hinaipan ang mga labi sa kanyang kamay. Ang alikabok ay nagkalat kasama ang hangin at nawala sa paningin. Tumigil ang asno. Pagkatapos, tumingin si Ancient Devil kay Hansen na nasa tuktok ng tore at ngumiti. Ako ay mula sa bundok ng Nunpure. Ako si Ancient Devil. Ikaw ba si Skysword Hansen? Ako nga. Ano ang ginagawa mo rito, Ancient Devil Emperor? Gusto bang patayin ako ng bawat elite? Sabi ni Hansen, nakatingin kay Ancient Devil. Hindi naman hahamakin ni Hansen ang karakter na ito. Ang isang lalaking nagplano na patayin ang Diyos ay nangangailangan ng ilang respeto, kahit na hindi nagtagumpay ang kanyang pagtatangka. Nakakatakot din ang kanyang mga tauhan. Sky King, Yakshe, Zhang Yin, Dragon King, at Ozure. Wala sa kanila ang mahina. Bilang Panginoon ng mga elite na iyon, maaaring ipinagkanulo siya ni Ozure, ngunit nakaligtas siya at umunlad. Naging kalahating Diyos siya pagkatapos noon. Isa siyang alamat. Ngumiti si Ancient Devil at sinabi, hindi ako kaaway mo. Isang kaibigan ang humingi ng pabor sa akin, at tungkol ito sa iyo. Kung matutulungan ko ay depende sa iyong kaibigan, at kung ano ang hihilingin mo sa akin, malamig na sabi ni Hansen. Ngunit alam na niya ang sagot. Ang leader ng Sagrado ay isang mabuting kaibigan ko. Ang kanyang batang anak na babae na si Josa ay ignorante at walang muwang. Nalibag ka niya. Umaasa akong magiging mabait ka upang palayain siya.
Kung gagawin mo ito, pasasalamatan ko ito, yumuko si Ancient Devil patungo sa kanya. At paano kung hindi? Tanong ni Hansen sa kanya. Si Ancient Devil, na nakayuko pa rin ang ulo, ay bumantong hininga at sinabi, maaari kang magligtas ng 3,456 na buhay. Magiging isang mabuting gawa iyon. Kung ikaw ay isang matalinong tao, malalaman mo kung ano ang gagawin. Nakarinig ng sinabi ni Ancient Devil, naging mapanganib ang tingin ni Hansen. Ang populasyon ng kanlungan ay 3,456. Hindi na mas marami, hindi na mas kaunti. Ikaw ba ang pumatay kina Steelwolf at Bonewitch? Tanong ni Hansen, matigas ang kanyang boses. Para bigyan ka ng pabor, kailangan kong isakripisyo ang mga buhay na iyon. Mukhang nagsisisi si Ancient Devil. Pinatay mo ang aking mga tao at sinasabi mong ginagawa mo akong isang pabor. Tinuwanan siya ni Hansen. Sumagot si Ancient Devil, kung hindi ko sila pinatay, paano mo malalaman na kaya kong patayin ang 3,456 na buhay? Ngayon alam mo na kaya kong patayin ang lahat, ngunit hindi ko ginawa. Nagawa ko sa iyo ang 3,456 na pabor. Ang lahat ng mga pabor na ito kapalit ng buhay ni Diyosa ay tila patas. Ang lahat sa kanlungan ay galit na galit, at tumawa lang si Hansen. Magaling ang matematika mo, ngunit nakalimutan mong dalhin ang isa. Ano ang nawawala ko? Naguluhan si Ancient Devil. Hindi mo binilang ang iyong sariling buhay. Nag-teleport si Hansen sa harap ni Ancient Devil gamit ang kanyang split blade na nakatutok sa ulo ng lalaki. Kabanata 1666. Ang pag-atake ay hindi mukhang ang liwanag ng espada ni Gu Qingcheng na halatang napakasakit. Ngunit iyon ang maganda sa pag-atake ni Hansen, mukhang simple, ngunit wala ng ibang pagpipilian si Ancient Devil kundi ang tanggapin ang suntok. Hindi pa rin alam ni Hansen kung paano pinatay ni Ancient Devil si Bonewitch. Ang pagpatay sa kanya ay maiiwasan siyang makasakit ng higit pang mga naninirahan sa kanlungan ni Hansen. Gayunpaman, gumalaw ang puting asno na sinasakyan ni Ancient Devil at umiwas sa pag-atake. Iyon ang nagpatigil kay Hansen. Napakahusay ni Hansen sa hula at paghatol, at ang suntok na iyon ay nakaset up ng isang serye ng mga pangyayari na haantong sa isang natatanging kinalabasan. Tinitiyak nito na mapipilitang tamaan si Ancient Devil. Ngunit ngayon ay sinira ito ng puting asno. Nasubvert nito ang kanyang mga hula. Hindi ito inaasahan ni Hansen na mangyayari. Alam ni Hansen na mahirap hulaan ang mga bagay, at alam niyang huwag maging mapagmataas na sabihin na kaya niyang hulaan ang lahat. Siyempre, magkakamali siya paminsan-minsan. Sinapa ni Hansen si Ancient Devil ng walang pahinga. Ang bawat suntok ay ginamit ni Hansen ang kanyang hula at paghatol sa pinakamataas. Ang bawat suntok ay ibinigay kay Ancient Devil na may ritmo. Ngunit nakaupo lang si Ancient Devil ng tahimik. Ang asno ang patuloy na gumagalaw ng mga binti nito upang maiwasan ang mga suntok ni Hansen. Ang asno ay gumagalaw na parang nagsasagawa ng ballet. Patuloy itong umiiwas sa mga pag-atake ni Hansen. Malungkot ang mukha ni Hansen, at talagang nagulat si Reyna. Akala ni Reyna na napakahusay gamitin ni Hansen ang Heavenly Go. Perpekto ito, sa kanyang paningin, ngunit ang asno ay palaging nakaiwas sa kanya. Palaging nakakahanap ito ng lugar na hindi kinakalkula ni Hansen at naiwasan ang isang suntok ng split blade. Ang asno na ito ay hindi basta-basta. Mayroon ba itong kapangyarihan tulad ng Dangshan Sutra na nagbibigay daan sa kanya na hulaan ang mga bagay? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili habang patuloy siyang nag-o-swing ng kanyang espada. Sa isang lugar na malayo, sa mga bundok, pinapanood ng leader ng sagrado ang laban kasama ang ilang matatanda. Malakas si Ancient Devil. Hindi kataka-taka na dinurog niya ang Six Paths dati. Kahit na ang kanyang alagang hayop ay kaya nang gawin iyon, puri ng isang matanda sa palabas. Tumawa ang leader ng sagrado at sinabi, huwag mong maliitin ang hayop na iyon. Ito ay isang ipinanganak na super creature na may berserk. Ipinanganak ito na may hindi matatalong kakayahan. Hindi siya tatamaan ni Sky Sword. Kahit na si Dalhar, kung narito siya. Kung ganoon kalakas ito, bakit hindi pa natin ito narinig dati? Tumingin ang matanda sa puting asno nang may pagkagulat. Sinundan nito si Ancient Devil kaagad pagkatapos ng kapanganakan nito, at hindi pa talaga nito ipinakita ang mga kapangyarihan nito sa iba. Nakita ko lang ang mga kapangyarihan nito sa God's Ruin, nang galugarin ko ito kasama si Ancient Devil, sabi ng leader ng sagrado. Ibig sabihin, hindi maaaring matalo si Ancient Devil. Tingnan natin kung paano siya babawi. Tumingin si Elder Yin kay Ancient Devil, at nagpatuloy sa pagsasabi, si Ancient Devil ay isang espesyal na tao.
Nagawa niyang baligtarin ang kapangyarihan ng sinaunang salamin sa langit at makuha ang katapatan ng alagang hayop na ito. Hindi lang natin alam kung kaya niyang talunin si Skysword. Hindi natin alam kung kaya niyang manalo. Bakit hindi siya sumasalakay? Kumunat ang noo ni Ghost Eagle Emperor. Pinapanood niya at sinusuri ang kapangyarihan ni Skysword. Kapag nagpasya siyang sumalakay, papatayin niya ang kanyang kaaway. Mukhang halos tapos na siyang manood. Malapit na siyang sumalakay, sabi ng leader ng Sagrado. Kakaiba, bakit hindi siya sumasalakay? Tanong ni Murang Tupa. Patuloy na umiiwas ang puting asno at napansin din ni Murang Tupa ang nangyayari. Hindi dahil ayaw niyang sumalakay, kundi dahil hindi niya kaya. Tumingin si Reyna sa arena. Kaya niyang iwasan ang pag-atake ni Hansen, ngunit ang sariling pormasayo ni Hansen ay hindi nakalantad. Hindi siya makahanap ng pagkakataon upang sumalakay mismo. Ang kaya lang niyang gawin ay maghintay. Pamilyar si Reyna sa mga kasanayan ni Hansen, kaya kaya niyang magsalita para sa kanya. Ibig sabihin ba ay hindi natin malalaman kung sino ang nanalo? Parang masaya si Murang Tupa. Akala niya ay nahihirapan si Hansen na makipaglaban lamang sa alagang hayop ni Ancient Devil na magpapahiwatig na malamang na matatalo si Hansen. Hindi, nasa kawalan pa rin si Hansen, biglang sabi ni Gu Qingcheng. Lumingon si Reyna at ang iba pa upang tingnan si Gu Qingcheng. Naiintindihan ni Reyna ang ilang mga kakayahan ni Hansen, ngunit hindi siya superclass. May isang bagay na hindi niya alam. Malungkot ang mukha ni Gu Qingcheng at sinabi niya, hindi pa nakalantad si Hansen, kaya hindi pa umaatake si Ancient Devil. Ibig sabihin, nasa kawalan siya. Ate Cheng, maaari mo bang ipaliwanag iyon ng mas malinaw? Hindi mapigil ang magtanong si Wang Yuhang. Tumingin si Gu Qingcheng sa kanilang laban at sinabi, ang mga pag-atake ni Hansen ay hindi nagbibigay ng pagkakataon dahil patuloy siyang sumasalakay. Ang mga pag-atake ay masyadong patuloy upang payagan ang isang tugon. Naintindihan ni Reyna at sinabi, ibig sabihin ay napipilitang umatake si Hansen, at kung tumigil siya, sasalakayin siya ni Ancient Devil. Tumango si Gu Qingcheng at sinabi, si Ancient Devil ay parang isang ulupong sa isang yungib. Kung magkakaroon ng kamalian ang mga pag-atake ni Hansen, maaaring maging pangit ang mga bagay. Madali lang iyon. Maaari siyang patuloy na umatake hanggang mapatay niya ang kaaway, sabi ni Murang Tupa. Hindi ganoon kadali, at hindi mahawakan ni Hansen si Ancient Devil. At ang hayop ay may kakaibang kapangyarihan. Hindi ito magiging mas mahina kaysa sa anumang elite, sabi ni Gu Qingcheng. Habang nag-uusap sila, tumigil ang katawan ni Hansen ng ilang sandali. Sa sandaling iyon, umatake si Ancient Devil. Ang kamay na hawak niya sa kanyang dibdib ay tumutulak patungo kay Hansen. Parang ang buong mundo ay nakapatong sa palad na iyon. Isang bulaklak, isang mundo. Isang dahon, isang body. Ang kamay ni Ancient Devil ay parang kamay na pumipitas ng bulaklak. Parang ang buong mundo ay nasa kanyang mga palad. Ngunit ang mga mata ni Hansen ay mukhang malinaw. Hindi siya natatakot sa galaw na ito, at sa katunayan, naghihintay siya nito. Habang naghihintay si Hansen na sumalakay, nakaramdam siya ng paggalaw sa loob ng kanyang dagat ng kaluluwa. Kabanata 1667, Pakikipaglaban kay Ancient Devil. Pangalan, Super Jin May Akda, 12-Winged Dark Burning Angel. Eye of Iriset. Ang isip ni Hansen ay parang bakal. Tumutok siya at hindi pinahintulutan ang kaguluhan sa dagat ng kaluluwa na makaapekto sa kanya. Sinuntok niya ang kamay ni Ancient Devil. Ito ay isang pagkakataon para kay Ancient Devil, ngunit naisip din ni Hansen na ito ay isang pagkakataon. Ang kanyang Dangshan Aura ay hindi pagganap na na-max out, at dahil doon, hindi niya mailagay ang isang daliri sa asno. Mas mainam na tapusin ang mga pangyayaring ito kaysa magpatuloy sa isang patayan. Ang mga kamao at kamay ay umiikot sa hangin, ngunit walang nakitang banggaan. Naramdaman ni Hansen na parang walang kapangyarihan siya, na parang nasipsip siya sa isang walang katapusang butas. Ang kanyang kapangyarihan ay hinihila, ngunit wala nang nangyari. Ang pag-ubos na ito ay sumipsip ng kanyang kapangyarihan at wala nang iba pa. Ginamit ni Hansen ang ilan sa kanyang kapangyarihan at napagtanto niyang hindi siya makatakas sa kamay ni Ancient Devil. Ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na nasisipsip sa katawan ni Ancient Devil. Ang dagandong sa loob ng dagat ng kaluluwa ni Hansen ay lumalakas din. Sa kalaunan, napansin niya na ang aktibidad ay nagmumula sa tore ng tadhana. Ngunit hindi ang tore mismo ang gumagawa ng ingay, ito ay ang nakabaluti na tao na nakakulong sa loob nito. Naghahadya siya ng mga spell ng yelo at apoy, nagwawala sa kanyang bilangguan sa loob ng tore ng tadhana.
Hindi niya mawasak ang mga bitag, ngunit nagdudulot ito ng panginginig at pagyanig sa tore. Nagulat si Hansen. Nang makuha ang nakabaluti na tao sa una, sinubukan niyang makatakas ngunit hindi nagtagumpay. At sa prosesong iyon, nasaktan niya ang kanyang sarili. Ngunit mula noon, wala nang karagdagang aktibidad mula sa kanya. Kung nagdudulot siya ng kaguluhan sa sandaling ito, marahil alam niyang nakikipaglaban si Hansen at walang pagkakataon na pigilan siya kung makatakas siya. Ngunit hindi rin iyon ang iniisip ni Hansen. Nakakulong ang nakabaluti na tao sa loob ng tore ng tadhana. Hindi niya makita kung ano ang nasa labas ng bilangguan na iyon, kaya dapat walang paraan para malaman niya na nakikipaglaban si Hansen. Ngunit hindi na kailangang mag-isip si Hansen ngayon. Ang kanyang kapangyarihan ay parang ilog, lahat ay pumapasok sa mga kamay ni Ancient Devil. Kung magpapatuloy ito, matutuyo ang kanyang reserba. Tinawag ni Hansen ang payong na panangga at ginamit ito upang saksakin ang mga kamay ni Ancient Devil. Sinubukan ni Ancient Devil na sunggaban ang payong, at tulad ng dati, nais niyang kunin ito. Pagkatapos ay bumukas ang payong na panangga. Ang kamay ni Ancient Devil ay nakipag-ugnayan dito at gayunpaman, walang shockwave. Wala sa kapangyarihan ng Geno Core ang nasipsip. Lumitaw ang isang liwanag na naghihiwalay kay Hansen kay Ancient Devil. Ang kamay ni Ancient Devil ay hindi na makakakuha ng kapangyarihan ni Hansen ngayon na nangangahulugang malaya na ang kanyang mga kamay. Tumingin si Ancient Devil sa payong na panangga ni Hansen nang may malaking pagkagulat. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang momentum at nang gawin niya iyon, isang pagsabog ng hangin ang lumabas sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak kay Hansen. Kumunat ang noo ni Hansen at nakita niyang lumitaw ang isang pulang ilaw sa paligid ni Ancient Devil. Ito ang kapangyarihan ng God Geno Core ni Hansen. Ngayon alam na ni Hansen na kaya ni Ancient Devil na sipsipin ang kapangyarihan ng kanyang mga kaaway, at gamitin pa nga ito. Hindi lang iyon. Ang sariling kapangyarihan ni Ancient Devil ay mas malakas kaysa sa nawawala ni Hansen. Nang masipsip niya ang mga kapangyarihan ng kanyang mga kaaway, kaya niyang ilagay ang kanyang sariling kapangyarihan sa elemento ng ginamit ng kaaway. Halos panloloko na. Ngayon alam na ni Hansen kung bakit sinabi ni Gu Qingcheng na kaya ni Ancient Devil na gamitin ang anumang elemento. Masyadong madali para sa kanya na gamitin ang ibang mga elemento. Pang! Inihagis ni Ancient Devil ang kanyang palad pasulong sa payong. Ang payong ay yumuko na parang sirang tambol. Ngunit pagkatapos noon, bumalik ang ibabaw sa tamang posisyon. Hindi ito nasira. Patuloy na sinampal ni Ancient Devil ang payong habang ang isang pulang ilaw ay bumalot sa buong lugar. Ang payong ay paulit-ulit na yumuko, naglalabas ng malalakas na tunog. Ngunit gaano man kalakas ang kapangyarihan ni Ancient Devil, hindi niya mawasak ang isang payong na gemstone class. Nabago na ang sitwasyon. Si Hansen ang unang umaatake, ngunit ngayon si Ancient Devil naman ang nasa pang-aatake. Ginamit ni Hansen ang payong na panangga upang harangan ang bawat pag-atake. Malakas ang payong, saan galing iyon? Tumingin si Ghost Eagle Emperor sa payong na panangga nang may pagkagulat. Malakas ang palad ni Ancient Devil, at ang bawat suntok ay parang pagbagsak ng pulang langit. Ang bawat suntok ay pumipilipit sa mga depensa ni Hansen, ngunit ang payong ay patuloy na bumabalik sa bawat pagkakataon. Si Skysword ay may magagandang kasanayan sa espada at isang magandang Geno Core, bulong ni Elder Yin. Talagang mukhang sakam siya nang tumingin siya sa payong na panangga. Pinipigilan ni Ancient Devil si Hansen na parang isang demonyo. Ang bawat palad ay isang nakakagulat na tanawin, ngunit wala sa mga ito ang nakakasakit kay Hansen. Alam ng lahat na dahil ito sa payong. Ito ay isang napakasakit na depensa Geno Core, at maraming elite ang nag-iisip na ito ang nagpapanatili sa kanya ng buhay. Nais kong malaman kung ano ang self-Geno Core ni Skysword. Kumunat ang noo ng leader ng Sagrado habang pinapanood niya ang payong. Gumamit si Hansen ng ilang magkakaibang Geno Core, at ang bawat isa ay malakas. Hindi nila masabi kung alin ang talagang nagmula kay Hansen. Walang nag-iisip na ito ay talagang ang payong na panangga. Sikat ito, ngunit gemstone class lang ito. Hindi nila naisip na ang ganitong bagay ay makakabasag sa kapangyarihan ni Ancient Devil. Akala ng leader ng Sagrado na ang payong na panangga ay isang super Geno Core. Hindi rin inaasahan ni Hansen na magiging ganoon kalakas ang payong. Kinuha ni Ancient Devil ang kapangyarihan ng God Geno Core ni Hansen, kaya ang kanyang mga suntok ay mas malakas kaysa sa anumang maibibigay ng Six Paths. At gayunpaman, isang gemstone class na payong na panangga ang nakaharang dito. Nagulat si Hansen nang makita na hindi ito nasira. Hindi katakataka na ito ang Geno Core ng Dangshan Sutra. Napakasakit nito. Pinuri ni Hansen ang kanyang sariling espada.
Ginamit ni Hansen ang depensa ng payong upang maghintay ng tamang oras upang bumalik. Hanggang ngayon, hindi pa ginagamit ni Ancient Devil ang kanyang mga Geno Core. Matagal na rin mula nang makipaglaban si Hansen sa isang malakas na kaaway tulad nyon. Kung hindi siya manalo, gagamitin niya ang Super King Spirit at tatawagan ang Tore ng Tadhana upang pigilan si Ancient Devil. Pag-uusapan na iyon, ibinaling ni Hansen ang kanyang atensyon sa nakabaluti na tao na nasa Tore. Patuloy pa rin siyang sumisigaw. Ang mga kapangyarihan ng yelo at apoy ay nagbabaga na parang aktibong bulkan. Patuloy na bumabangga ang kanyang katawan sa mga hadlang, ngunit kaya lang niyang yanijin ang Tore. Masama iyon dahil patuloy na pinuputol ng vortex ang kanyang katawan tuwing bumabangga siya dito. Ang matigas na baluti ay hindi makatiis sa mga kapangyarihan ng espasyo. Patuloy pa rin siyang pinuputol kahit ngayon. Ang kanyang dugo ay dumadaloy na parang mga sapa ng puting lava, tumutulo sa mga bitek ng baluti. Pumunta ito saan man. Ngunit hindi titigil ang nakabaluti na tao. Parang tuluyan na siyang nawala sa kanyang isip. Kabanata 1668. Ano bang nangyayari sa lalaking iyon? Napakulong ba siya ng matagal kaya gusto na niyang mamatay? Nagtataka si Hansen. Pero nakikita ang mukha ng nakabaluti na tao, hindi siya mukhang baliw. Ang palad ni Ancient Devil ay lumalakas, at hindi maisip ni Hansen kung paano ito tatanggalin. Kaya, ginamit niya ang kanyang payong na panangga upang salagin ito. Nakikita ang paparating na pag-atake ni Ancient Devil, naisip ni Hansen, parang nabaliw ang nakabaluti na tao pagkatapos magpasya ni Ancient Devil na atakihin ako. May kaugnayan ba ang dalawa? Nablock ng payong na panangga ang galaw ni Ancient Devil. Pagkatapos ay nagsalita si Hansen sa kanyang dagat ng kaluluwa na umuugong na parang kulog. May kaugnayan ka ba kay Ancient Devil? Ang nakabaluti na tao, na tumangging makipag-usap kay Hansen hanggang ngayon, ay nagalit. Sumigaw siya, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Palayain mo ako, gusto kong patayin siya. Pagkatapos noon, patuloy na nagwawala ang nakabaluti na tao. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat, gusto lang niyang makawala, makaalis, at makalabas. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang sama ng loob mo kay Ancient Devil? Kailangan pang marinig ni Hansen ang higit pa sa kwentong iyon. Hindi makatakas ang nakabaluti na tao. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Ako ay isang ipinanganak na emperador na nilikha ni Ancient Devil. Nasa Chimenea ako, nagre-refine ng walang hanggan. Ang tono ng boses ay puno ng matinding galit. Halatang gusto niyang balatan ng buhay ang kanyang kaaway. Nagulat si Hansen. Hindi siya isang taong madaling maniwala, ngunit sinabi sa kanya ni Gu Qingcheng na ang mga kapangyarihan ng nakabaluti na tao ay gawa ng isang Qigong Master. Ngunit ngayon, sinasabi ng nakabaluti na tao na nakakulong siya sa loob ng Chimenea ni Ancient Devil. Magkaiba ang dalawang kwento. Hindi mukhang isang tao na Qigong Master si Ancient Devil, kaya bakit siya magkakaroon ng isang walang kamatayang Chimenea? Hindi siya makakapag-Qigong. Kakaiba, paano ka nakakulong ni Ancient Devil? Hindi ka niya pinatay. Ginawa ka lang niyang mas malakas. At pinalabas ka pa nga niya. Bakit ka magdudulot ng problema sa kanya? Hindi siya naniwala si Hansen. Umagang ang nakabaluti na tao, hindi niya ako pinalabas. Hindi lang niya alam na lalago ako ng ganyan. Hindi niya alam na magiging sapat na malakas ako upang patayin ang kanyang tagapangalaga. Tumalo ng puso ni Hansen, at tinanong niya, ang Headless Rockman ba ay isang tagapangalaga na pag-aari ni Ancient Devil? Hindi. Ang Headless Rockman ay nasira ni Ancient Devil mismo, kaya siya naging ganoon, sagot ng nakabaluti na tao. Nagulat si Hansen. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, sino ba ang Headless Rockman, anyway? Hindi ko alam, sagot ng nakabaluti na tao. Gusto ni Ancient Devil ang Tore ng Tadhana. Ginawa niyang Headless Rockman ang may-ari ng Tore, ngunit hindi pa rin niya makuha ang Tore. Lumakas ako nang makalabas ako, at ginawa ko ang aking makakaya upang talunin ang Headless Rockman. Ayaw ko ring mawala ang Tore ng Tadhana. Sa paano man, napunta ito sa iyong pag-aari. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Hansen sa kanyang narinig at tinutukoy kung nagsasabi ba ng totoo ang nakabaluti na tao. Kung gayon, mas nakakatakot si Ancient Devil. Maraming gulo na ang nagawa ni Ancient Devil sa ikatlong santuwaryo ng Diyos, at pinatay niya ang Panginoon ng Tore ng Tadhana sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos. Nilikha rin niya ang nakabaluti na tao. Ang pagtatangka na maunawaan kung ano ang kanyang tunay na mga layunin ay isang nakakalito na pagsisikap. Habang iniisip ito ni Hansen, ang nakabaluti na tao ay patuloy na desperado. Patuloy siyang umuungal at nagwawala. Sinabi niya, palayain mo ako, papatayin ko siya.
Kumalma ka, malakas si Ancient Devil, at nasugatan ka pa rin. Kung palalayain kita, hindi mo siya matatalo. Maghintay hanggang makahanap ako ng tamang pagkakataon, kapag nagawa ko na, palalayain kita. Hindi siya pinalabas ni Hansen. Hindi pinagkakatiwalaan ni Hansen ang nakabaluti na tao, at ginamit niya ang pagkakakilanlan ni Dollar nang mahuli siya. Kung palalayain niya ito, malalantad si Hansen bilang Dollar sa lahat. Ngunit hindi susuko ang nakabaluti na tao. Patuloy siyang nagwawala. Hindi naman gaanong nag-aalala si Hansen dahil wala siyang pagkakataong makawala sa kabila ng kanyang pagsisikap. Hindi natapos ni Ancient Devil ang pagpatay kay Hansen, kaya sa huli ay nagpasya siyang umalis. Mukhang nagkaroon tayo ng draw ngayon, kaya walang saysay na makipaglaban pa tayo. Hinihikayat kitang isaalang-alang ang pagbabalik ni Josa. Kung kailangan mo ako, sumigaw ka lang sa akin sa labas ng mga gate. Pagkatapos noon, sumakay si Ancient Devil sa puting asno at umalis. Hindi mapigilan ni Hansen ang puting asno, kaya hinayaan lang niyang umalis. Walang saysay na habulin sila. Nakita niyang umalis si Ancient Devil, nakaramdam ng kakaiba si Hansen. Hindi pa ginagamit ni Ancient Devil ang lahat ng kanyang lakas, ngunit umalis na siya. Nakakagulat iyon. Pagkatapos umalis ni Ancient Devil, pumunta siya upang makipagkita sa leader ng Sagrado at sa ilang iba pa. Leader, patawad. Hindi ko napatay si Skysword at hindi ko nailigtas si Josa. Bamantong hininga si Ancient Devil. Nagpapasalamat ako na handa kang tumulong at okay lang kung hindi mo siya napatay. Gamit ang iyong kapangyarihan na Ancient Devil, kaya mo lang patayin ang isang nilalang araw-araw. Hindi magtatagal, sabi ng leader ng Sagrado. Maliban kung patayin niya si Skysword, mahihirapan siyang pumili ng mga target. Ngunit kung agad niyang papatayin si Skysword, ang sinaunang salamin sa langit ay magiging walang silbi at hindi na siya magkakaroon ng ganitong problema, sabi ni Ghost Eagle Emperor. Sabi ni Elder Yin, kamalian iyon ni Illusion Elder. Hindi niya pinatay si Josa ng kamatayan, at pinayagan niyang kunin ni Skysword ang sinaunang salamin sa langit. Kung hindi niya ginawa iyon, kanina pa natin na-wipe out si Skysword. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang kanlungan at patayin si Skysword, sabi ng leader ng Sagrado. Magiging mahirap, hindi natin mapatay si Skysword, at hindi natin magagamit ang sinaunang salamin sa langit. Ang pagpatay ni Ancient Devil sa isang nilalang araw-araw ay magtatagal dahil napakarami nilang naroon, malamig na sabi ni Elder Yin. Mukhang napakasama ang loob ni Ancient Devil, at sinabi niya, totoo, ang aking kapangyarihan na Ancient Devil ay kaya lang patayin ang mga mas mahina na nilalang. Ang mga taong tulad ni Skysword. Wala akong magagawa mula sa malayo. Nakarinig ng sinabi ni Ancient Devil, nakaramdam sila ng ginhawa. Kung sasabihin ni Ancient Devil na kaya ng kanyang kapangyarihan na patayin ang sinuman mula sa anumang distansya, matatakot sila ng husto. Patayin mo ang marami hanggat kaya mo. Makakahanap tayo ng ibang paraan sa lalong madaling panahon, sabi ng leader ng Sagrado. Pero hindi magiging mahirap na patayin si Skysword. Ang aking kapangyarihan ay hindi sapat upang masira ang payong na iyon na parang Geno Core. Kung tumulong ang lahat, madali nating masisira ito, sabi ni Ancient Devil. Ancient Devil Emperor, mayroon siyang sinaunang salamin sa langit. Kahit na masira natin ang payong at patayin siya, maaari siyang muling lumitaw, sabi ni Ghost Eagle Emperor. Ang aking kapangyarihan na Ancient Devil ay hindi lang makakapatay ng isang tao na tulad niya, ngunit kaya ko pa ring baligtarin ang salamin kung ako mismo ang papatay sa kanya. Kaya kung patayin siya, malamig na sabi ni Ancient Devil. Maaari nating subukan iyon. Kung magtutulungan tayo, madali nating masisira ang payong, sabi ni Ghost Eagle Emperor. Kabanata 1669. Pagkatapos bumalik ni Hansen sa kanlungan, tinanong niya ang nakabaluti na tao tungkol sa nangyari. Napakagalit ang nakabaluti na tao, at wala siyang paraan upang ilabas ang kanyang galit. Nagsimula siyang magmura, at naunawaan ni Hansen kung ano ang nangyari. Ang nakabaluti na tao ay isang ipinanganak na emperador na talagang tinatawag na Inferno Skeleton Emperor. Sinira ni Ancient Devil ang kanyang kanlungan at kinuha ang kanyang Spirit Stone. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Ngunit pagkatapos niyang maglingkod kay Ancient Devil, inilagay siya sa loob ng isang chimney. Habang nakakulong, sinunog siya ng yelo at apoy sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi maaaring mamatay ang Inferno Skeleton Emperor sa loob ng chimney, ngunit kailangan niyang tiisin ang hindi kapani-pani walang sakit sa buong panahon. May isang kagyat na bagay na nag-alis kay Ancient Devil, at umalis siya.
Sa loob ng mahabang panahon, ang tagapangalaga lang ang naiwan doon, kaya wala nang nagawa ang Infernal Skeleton Emperor para makatakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakakuha pa rin siya ng isang bagay pagkatapos ng pagsubok. Sa panahong ginugol niya sa Chimenea, ang katawan ng emperador ay pinatibay. Natuto rin siyang mag-utos sa mga kapangyarihan ng yelo at apoy. Nang makuha niya ang kontrol sa Chimenea, mas marami siyang nasipsip na yelo at apoy. Iyon ang dahilan kung bakit naging isang napakalakas na karibal siya sa Divinitize Bout. Ngunit bago pa siya makaganti at makipaglaban kay Ancient Devil, kinuha siya ni Hansen at nakakulong sa loob ng tore ng tadhana. Hindi gaanong alam ang nakabaluti na tao tungkol sa Headless Rockman at tore ng tadhana, ngunit alam niya na ang alitan sa pagitan ng Headless Rockman at Ancient ay nagsimula pa bago siya mapilitang maglingkod kay Ancient Devil. Gayunpaman, ang isang bagay na natutunan ni Hansen ay tila natatakot si Ancient Devil sa tore ng tadhana at sa Headless Rockman. At hindi kaya ni Ancient Devil na talunin ang Headless Rockman na kumokontrol dito. Nang mapalaya ang Inferno Skeleton Emperor, napalaya rin ang tore ng tadhana. Alam ng Inferno Skeleton Emperor na natatakot si Ancient Devil sa tore ng tadhana, kaya gusto niyang dalhin ang tore kasama niya sa kanyang paghahanap ng paghihiganti. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sa wakas ay nagawa niyang talunin ang Headless Rockman, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang tore na matagal na niyang hinahangad. Si Hansen ang nakakuha nito. Palayain mo ako. Nagngangalit ang Inferno Skeleton Emperor. Mas galit siya kay Ancient Devil kaysa kay Hansen. Pinanatili siya ni Hansen sa loob ng tore ng tadhana dahil pinahina siya ng kanyang mga pakikibaka. Hindi pinansin ni Hansen ang paulit-ulit niyang pagmamakaawa, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kahit na malakas ka, hindi mo matatalo si Ancient Devil. Pero sinabi mo, hindi kaya ni Ancient Devil na patayin ang Headless Rockman. Gayunpaman, nagawa mong patayin ang Headless Rockman. Marahil inilagay kanya sa Chimenea upang palakasin ka, para magamit kanya upang talunin ang isang kalaban na kanyang kinatatakutan. Pagkatapos, maaari niyang makuha ang tore ng tadhana. Natigilan ng Inferno Skeleton Emperor. Kumislap ang kanyang mga mata na parang yelo at apoy, at sinabi niya, anuman ang kanyang layunin, kailangan kong makaganti. Kailangan kong patayin siya. Makakaganti ka, ngunit wala siya rito ngayon. Walang saysay na magingay ka. At kahit na makita mo siya, walang paraan para maabutin mo ang hayop na kanyang sinasakyan. Kahit ako ay hindi siya nahuli, at hindi ka masyadong mabilis. O hindi ko alam kung ikaw ay, sabi ni Hansen. Pagkatapos niyang marinig iyon, tumahimik ang Inferno Skeleton Emperor. Pagkatapos ay nagsimula na naman siyang umungal. Maghintay ka lang. Kung magkakaroon ng pagkakataon, palalayain kita para makaganti ka. Binigyan siya ni Hansen ng kaunting aliw. Talagang may pagkakataon na maaari siyang maging kapaki-pakinabang na kalahating kaalyado sa hinaharap. Ang pisikal na lakas ng Inferno Skeleton Emperor ay tiyak na kasing ganda ng kay Ancient Devil. Ang kanyang lakas ay dapat na naging kahanga-hanga sa paglipas ng mga taon. Sa kasamaang palad, masyadong simple ang kanyang mga kasanayan. Kung makikipaglaban siya sa isang misteryosong elite tulad ni Ancient Devil, masisira ang mga bagay. Hindi nagtagal, lumitaw si Murang Tupa. May dala siyang ulat, at mukhang malungkot siya habang dala ito. Sinabi niyang namatay lang ang isang nilalang sa loob ng kanlungan. At ngayon, natatakot na ang lahat ng nilalang doon. Walang nakakaalam kung sino ang susunod. May ilang mga nilalang na nagtago mula sa kanlungan upang makatakas, ngunit hindi nagtagumpay ang kanilang mga pagtatangka. May mga elite sa labas ng kanlungan, kaya wala sa mga tumatakas na nilalang ang nakarating ng malayo. Tinawag ni Hansen ang isang pagpupulong sa bulwagan ng espirito upang talakayin kung paano sila magpapatuloy. Nakakatakot si Ancient Devil, at nasa masamang sitwasyon tayo, sabi ni Gu Qingcheng. May limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang patayin ang isa sa atin araw-araw, ngunit hindi niya mapipili ang target ayon sa gusto niya. Kahit na, masama pa rin iyon. Kung papatayin niya ang isa sa atin araw-araw, hindi magtatagal at mamamatay tayong lahat. Natakot si Murang Tupa, at isa siya sa pinakamahina doon. Madali siyang mapabagsak. Kung natatakot ka, sumama ka kay Ancient Devil, sabi ni Hansen sa tupa. Tumalon si Murang Tupa at sinabi, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ako ang iyong tupa, at magiging tupa mo ako magpakailanman, buhay man o patay. Ngunit hindi naman ganoon katapat si Murang Tupa. Napakaraming tao sa labas ng kanlungan, nag-aalala lang siya na kung susubukan niyang palitan ang boss, papatayin siya bago pa siya makapagpaliwanag. At ngayon, akala niya ay sinusubok lang ni Hansen ang kanyang katapatan.
Talagang gusto ni Hansen na sumama si Murang Tupa at maglingkod kay Ancient Devil bilang boss. Marahil may pagkakataon na mamatay si Ancient Devil bago siya muling sumalakay. Ngunit alam niyang napakaraming elite sa labas, at masyadong mahina si Murang Tupa para makagawa ng kahit ano. Malamang nakakainin siya bago pa siya makapagbukas ng bibig para magsalita. Hindi man lang niya makikita ang mukha ni Ancient Devil. Nakakahiya na limitado ang kapangyarihan ng sinaunang salamin sa langit. Kung hindi, pupunta ako at lalaban sa kanila, at papatayin ko ang marami sa kanila hanggat kaya ko, sabi ni Tang Zenlio. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok si Green Cow sa pagpupulong at sinabi, "Boss, parating na ang kaaway, malapit na sila sa ating kanlungan." Nagulat si Hansen. Tumingin siya kay Gu Qingcheng, Lin Feng, at sa iba pa. Kung sumasalakay sila ngayon, ibig sabihin ay nakahanap sila ng paraan upang baliwalain ang sinaunang salamin sa langit. Kung masama ang mga bagay, bumalik na kayong lahat sa alyansa. Makakahanap ako ng paraan para makalabas dito, sabi ni Hansen kay Lin Feng. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng bulwagan ng espiritu. Ang langit sa itaas ng kanlungan ay natatakpan ng hindi mabilang na mga lumilipad na hayop, at ang mga nilalang ay nagkukumpulan sa lupa na parang magulong alon ng dagat. Maraming nakakatakot na mga life force ang nakikita sa gitna nila. At sa unahan, naroon si Ancient Devil at ang leader ng Sagrado. At marami pang mga espiritu at nilalang na hindi kilala ni Hansen. Ngunit kahit na hindi niya alam, masasabi ni Hansen na dapat silang katakutin. Kabanata 1670. Zits! Si Han Menger, na nasa tabi ni Hansen, ay nagpaputok ng kanyang death bone. Isang palaso ang lumipad at tumama sa isang nilalang na mabilis na papalapit sa kanila. Muli niyang hinayla ang busog niya nang tumalon ang isang halimaw mula sa panig ni Ancient Devil. Umagang ang katawan nito habang papalapit sa palaso. Mukhang toro ang halimaw, pero nakabalot ito ng berdeng baluti. Kumikinang ang mga sungay nito na parang gintong tornilyo. Mayroon din itong sungay sa ilong, parang sa rhinoceros. Lumipad ang halimaw patungo sa palaso at sinangga ito ng ulo. Hindi nasaktan ang halimaw ng palaso, at naitulak lang ito palayo. Kumunat ang noo ni Han Menger at nagpaputok ulit ng palaso. Saan man siya nagpaputok ng palaso, hinihila ito patungo sa sungay ng halimaw. Ang mga malalakas na palaso ay naglalabas ng mga shockwave nang tumama sa sungay, pero kahit ilang beses nangyari yun, hindi niya mawasak ang sungay. Malakas ang Hornbeast Alpha. Hindi katakataka na sinasabing mayroon siyang pinakamalakas na sungay sa mundo, puri ni Ancient Devil sa halimaw. Pinuri rin ng ibang mga alpha ang performance ng halimaw. Plano nilang hayaan si Hornbeast Alpha na harapin si Han Menger. Bukod kay Hornbeast Alpha, walang ibang naglakas loob na harapin ang mga palaso ni Han Menger. Hindi masisira ang sungay ni Hornbeast Alpha, at mayroon siyang magnetic ability na makakakuha ng mga bagay na malapit sa kanya. Kaya niyang makuha ang mga palaso ni Han Menger. Malakas si Han Menger. Ang pinakamalakas niyang kasanayan ay ang empty shot na nagpapahintulot sa kanya na bumaril saan man niya gusto. Sa kasamaang palad, lahat ng palaso ay nahuli ng sungay at wala siyang nagawa. Ako ang bahala kay Gu Qingcheng. Hinugot ni Elder Yin ang kanyang espada at lumapit kay Gu Qingcheng. Malamig ang mga mata ni Gu Qingcheng, at hinugot niya ang pure. Pagkatapos, lumapit siya kay Yin Elder. Kung ang mga kasanayan sa espada ni Gu Qingcheng ay napakasakit, ang mga kasanayan ni Yin Elder ay malambot. Ang mace na galaw ng kanyang espada at pagganap ay halos nagpaparamdam sa kanya na parang hindi nakikita. Hindi niya hinahawakan ang mga pag-atake ni Gu Qingcheng at gumagalaw sa paligid niya na parang tubig. Mahirap siyang labanan. Hindi kaya ni Gu Qingcheng na patayin si Yin Elder, kaya natrap siya. Kumunat ang noo ni Hansen. Mas malalakas sina Hornbeast Alpha at Yin Elder kaysa kay Illusion Elder. Malamang na mga matatanda sila sa mga mas malalaki at mas matandang tribo. Narinig ni Hansen ang isang mahabang sigaw mula sa kanlungan, at nag-ingay ito na nagpalunod sa lahat ng iba pang tunog. Nakita ni Hansen si Red Pony na nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng kanlungan ng anino. Mapagmataas na nakayuko ang maliit nitong leeg habang tumitili ng malakas. Nakaramdam ng ligtas si Hansen. Gamit ang sonic protection ni Red Pony, kahit na ang mga alpha ay hindi makakalapit sa kanlungan. Kahit na natuklasan ni Ancient Devil kung paano masisira ang salamin, hindi niya magagawa ngayon. Pero nilabag nila ang mga inaasahan ni Hansen. Hindi ginawa ni Ancient Devil at ng kanyang mga kasamahan ang kanlungan bilang target. Sa halip, lahat sila ay pumunta kay Hansen. Naunawaan ni Hansen kung ano ang kanilang balak. Gusto nilang patayin siya muna, para madali nilang makuha ang salamin.
Hindi natakot si Hansen, at nakaramdam siya ng kalmado. Nag-aalala siya na masisira ang salamin, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag nang hindi iyon ang kanilang unang target. Tinawag ni Hansen ang kanyang overbearing shield. Gamit ang kanyang kabilang kamay, tinawag niya ang payong na panangga. Sapat na ang kahirapan sa pakikipaglaban kay Ancient Devil, pero ngayon, dahil sa pagdating ng lahat, kailangan niyang gamitin ang payong para sa depensa. Isang espiritu na matanda ang lumapit gamit ang isang sibat. Naging itim na dragon ang sibat habang papalapit ito. Sabay-sabay, ginamit ni Ancient Devil ang kanyang palad at ginamit ng leader ng sagrado ang kanyang tungkod. Naglabas ito ng gintong liwanag na parang banal na parusa kay Hansen. Isang dosenang Alpha Class Elite ang nakapalibot kay Hansen, at dahil sa napakaraming kapangyarihan na bumabagsak mula sa langit, wala siyang matatakbuhan. Ginamit ni Lin Feng ang kapangyarihan ng sinaunang salamin sa langit upang labanan ang mga nilalang. Maraming nilalang ang pinatay niya sa pagitan ng kanyang mga pagkamatay. Kung wala ang salamin at si Little Pony, matagal na siyang patay. Natatakpan ng mga nilalang at espiritu ang buong kanlungan ng anino. Parang impyerno, may mga sigawan, at ang mga ilog ng dugo ay dumadaloy saan man. Boom! May pagsabog sa langit. Ang shockwave ay nag-vaporize ng mga nilalang at espiritu sa paligid ng 100 milya. Wala nang natira. Sa gitna ng pagsabog, hawak ni Hansen ang kanyang payong at overbearing shield. Duguan ang kanyang bibig, at may mga hiwa sa kanyang mukha. Mas malala ang kalagayan ng overbearing shield, at parang babali na ito sa kalahati. Kahit na may payong na panangga at overbearing shield, hindi pa rin nakakaprotekta si Hansen sa paglaban sa 100 ng alpha. Nasaktan siya ng kaunti, pero hindi nagsalita si Hansen. Nang gumalaw ang kanyang katawan, patungo siya sa mga alpha. Maaaring natatakot ang iba na harapin ang ganoong bilang, pero magaling si Hansen sa ganito. Pagkatapos niyang harangan ng isang suntok, tumakbo siya patungo sa isang grupo ng mga tao, patuloy na binubuksan at sinasara ang kanyang payong. Minsan ginagamit niya ito para sa depensa, minsan naman ginagamit niya ito bilang sandata. Kasama ang kanyang overbearing shield, wala sa mga alpha ang nakapatay sa kanya. Mataas ang kagustuhan ni Hansen na makipaglaban. Nasa lahat ng dako ang dugo. Ang kanlungan ng anino at ang nakapalibot na ilang libong milya ay naging isang duguan na impyerno. Nabibiyak ang mga bundok dahil sa presyon at kapangyarihan. Ang dugo ay parang ulan habang nagiging pula ang langit. Tumataas at tumataas ang mga bangkay sa labas ng kanlungan. Wala pang gintong kanlungan na nakaligtas sa isang maluwalhating laban na tulad nito. Kahit na ang isang super kanlungan ay magiging sobrang sira na ngayon. Pero hindi ang kanlungan ang target ni Ancient Devil, at ginagamit ni Red Pony ang kanyang sonic protection. Kung nagpalit sila, ang kanlungan ng anino ay magiging patag na. Mawawala ito sa mapa ng ika-4 na santuwaryo ng Diyos at mawawala ng walang bakas. Kahit na masira ang kanlungan ng anino, ligtas pa rin sila dahil naroon ang salamin. Array, patay na ako. Tumakbo ang isang nilalang patungo kay Murang Tupa, at sumigaw ang tupa. Nalaglag siya sa lupa, nabali ang leeg, lumalabas ang mga mata, at nakalawit ang dila. Nagulat ang nilalang. Pagkatapos, tumakbo siya. Pero nang makalampas siya kay Murang Tupa, lumitaw ang isa pang Murang Tupa. Tinawag ni Murang Tupa ang kanyang sungay na sibat at itinulak ito sa puwit ng nilalang. Array! Biglang tumalon ang nilalang at sumigaw.